Muli po mga kaguro, sa araw na ito ay gagawin na naman po natin ang ating obligasyon bilang isang may bahay mga kaguro, at ngayon po ay magluluto po tayo ng ating uulamin ngayon mga kaguro sa araw na ito. So magandang panahon sa inyo mga kaguro. So ngayon po ay magluluto tayo ng butter na munggo with sari-saring gulay mga kaguro. So syempre po nandito yung ating baboy. Kaunting baboy mga kaguro. Syempre pag munggo may baboy. O di kaya pwede rin pong daing. So andito yung ating baboy mga kaguro. Yung pork natin. Yung ating pangunahing bida, ang munggo mga kaguro. Ito po ay pinakuluan na natin, pinalambot na natin. Andito naman po yung ating sari-saring gulay. Meron tayong kalabasa, talong, okra, at saka alugbati mga kaguro. So, ayan po. And, syempre, nandito po yung ating sangkap panggisa mga kaguro. Ito po yung ating bawang, kamatis, at saka sibuyas mga kaguro. Ayan. At nakaredy na rin po yung ating kawali. Dahil magsimula na tayong magluto mga kaguro. So ayan po, anuan lang po natin ito ng tubig, yung ating katong sandok. Ayan. Gasan lang po natin mga kaguro kasi alikabok syempre. Ayan. Nilagay lang po natin dyan at i-on natin ang ating kalan mga kaguro. Ayan. Magluto tayo ngayon mga kaguro ng gulay kasi malamig ang panahon. Gulay na may sabaw, butter na gulay mga kaguro, munggo syempre at saka iba't ibang gulay. Ayan, pampahaba ng buhay. So, kunin lang po natin mga kaguro yung ating mantika. Ayan. Ito po yung ating mantika mga kaguro. Magluto na naman po tayo muli ng munggo mga kaguro, pero naiba dahil ang ilagay po natin mga kaguro ay lalagyan natin siya ng butter mga kaguro. Kasi isasama natin sa oil. So, kunin natin yung ating butter. Kaunti na lamang po itong ating butter mga kaguro kasi ito po, inano natin sa tag nito, pandesal. Yan po yung ating butter. Ayan. So, siguro po, puro butter na lang po yung ilalagay natin. Huwag na natin siyang lagyan ng mantika. So, medyo marami po ito. Marami po kaya itong ating butter. Baka po naman. So, bawasan natin ng kaunti. Ayan. So, kaunti na lang matira magiguro. Lagay na natin yung butter. Kainaan natin ng kunti kasi sandali lang po yan mga kaguro. So, iubos na lang po siguro natin ito mga kaguro. Uy, kasi maliit na lang natira. Lagay na lang natin lahat. Yan. So, wala na tayong butter. Bili naman tayo ulit para sa ating pandesal. At saka minsan pag nagluto tayo, nilalagyan natin ng butter. So, tinatry ko lang po. Muli po ay nagluluto tayo ng simpleng luto lamang mga kaguro para sa ating pamilya. Hindi po ito pang tinda, hindi po ito pang okasyon, kundi para pang pamilya mga kaguro ang ating niluluto. So, simpleng-simple lamang po ito at kayang-kaya ninyong gawin mga kaguro. Dahil very common na lang naman itong aking mga niluluto mga kaguro at sariling version ko lang po yung iba.
So, lagay na po natin ang ating bawang. Yan. Tumatahol yung aming aso mga kaguro. Hanggang sa taas. Yan. Dahil Friday ngayon mga kaguro, syempre dito sa Maynila ay pag Friday, munggo po tayo. Pero sa probinsya niyo po mga kaguro, sa probinsya po natin, doon sa mga province mga kaguro, wala naman pong inaanong araw kung kailan niluluto yung munggo. Kung kailan lang po gustong magluto, yun, magluto tayo. Tapos sa amin po mga kaguro kasi, pag may okasyon, nagluluto rin po kami ng munggo mga kaguro. Pang okasyon ang aming munggo. Ayan. So ayan po, ginisa na natin ang ating bawang sa butter. Hindi po natin lagyan ng mga kaguro. Kasi masarap na to dahil butter po ang ginisa natin sa munggo. So, hindi na natin lagyan siguro ng chicharon. So, lagay na natin itong ating sibuyas. Yan. Meron pa. Yan, at isabay na rin natin, sunod na rin natin kaagad itong ating kamatis. Yan. Okay. Nandito na po yung ating kamatis, sibuyas at bawang. Ginigisa na po natin mga kaguro. Kumusta po kayo? Lahat mga kaguro sa lahat ng dako ng mundo. Sa mga taga-ibang bansa, ingat po tayo lagi dyan. At laging magdarasal mga kaguro sa ating mahal na Panginoon sa gabay at pag-iingat sa atin lagi sa araw-araw. At thank you mga kaguro sa panood ng aking mga video, sa aking mga vlog. Salamat po doon sa mga laging nanonood sa aking vlog at doon po sa mga hindi pa po nakapanood. Please, panoorin nyo po kung madaanan nyo po aking video. Please, bigay nyo naman po inyong kaunting oras at panoorin ang aking vlog mga kaguro. And please, subscribe na rin po. Like and share my channel, Geneva Labs, sa mga kaguro. Yan, palakasan na po natin ng kaunti itong ating apoy kasi nagisa naman na po itong yan. And then, ilagay na natin ang ating babs. Ang ating baboy, mga kaguro. Ang ating pork. Ayan. Medyo pa-brownin lang po natin ito mga kaguro at pagka na-brown na ay ilagay na natin ang ating munggo. Igisa, isama sa paggisa mga kaguro. So balik po ako mga kaguro!
konti na lang po. Hindi pa siya ganong ano po. Ayan. Siguro mga 3 minutes. Saka natin igisa ang ating baboy. Ayan. At kakahugas lang po natin itong ating gulay. Kanina po kasi nung pinakita ko po sa inyo ay hindi pa po nahugasan. Kaya hinugasan ko na po, baka makalimutan natin at mailagay natin ang mga gulay na walang hugas. Kaya dapat po ay lahat pong sangkap na lulutuin natin ay dapat malinis mga kaguro. Nahugasan natin bago lutuin. Binubukod ko lang po kasi parang naghalo-halo na siya dahil hinugasan natin eh. Dapat po kanina, hugasan ko na sana bago hiwain. Nakalimutan ko po. Sorry. Kaya ngayon lang po natin hugasan. Hiwa na po siya. Hayaan mo na po yung pagka nagsama yung talong at saka yung okra. Ayan, medyo naghalo-halo na kasi binukod ko lang po yung kalabasa kasi unahin natin yan paglagay. Tingnan natin. Butter po itong ating ginamit mga kaguro sa paggisa sa baboy. Ngayon ko lang po na-try na butter yung ginamit natin para sa munggo. Ayan. Para sa paggisa. So, igisa na po natin ang ating munggo mga kaguro. Lagay na natin to. Kasama yung kaunting sabaw. May sabaw po siya mga kaguro kasi galing po ito pinakuluan. Pinalambot ko po. Ayan, medyo madami mga kaguro. Lagay lang natin dito. At kunin natin ang sandok. Ayan na siya, mga kaguro. Ayan na. So, medyo marami din po yung ating baboy na nilagay mga kaguro. May pork chop siya na may kasamang buto. Alam nyo po mga kaguro, masarap din pala yung munggo na ilalagay mong baboy ay yung paa po mga kaguro o yung tawag nito, kalimutan o tawag, basta yung paa ng baboy mga kaguro, yun po yung mo sa munggo. Masarap po pala mga kaguro, mas lamang masarap. So paanuhin po muna natin yan, pakuluin tapos hanggang sa medyo na siya. Kasi hindi pa ganong luto yung ating baboy mga kaguro. So pag na siya, lalagay na natin ang gulay. Ang gulay na pampahaba ng buhay. Ayan mga kaguro. So yung nabanggit ko po sa nakaraan kong vlog, balikan po natin mga kaguro yung tungkol sa yung napanood natin sa Facebook, yung video po mga kaguro na nagsasalita siya mga kaguro tungkol sa mga guro, sa mga teachers. So kasama na po ako noon mga kaguro kasi ako po ay guro din mga kaguro at syempre parang yung kalooban ko, nalulungkot ako na hindi ko maintindihan. Parang naramdaman ko na parang kawawa yung mga teachers mga kaguro, kawawa kami dahil po ang sinasabi niya doon sa nabanggit ko po na ang sabi po, ang mga teachers ay tinuturuan ang mga bata, ang mga mag-aaral ng masamang modo.
kami daw po ang mga teachers ang nagtuturo or yung ibang teachers mga kaguro ay nagtuturo na ang mga bata, tinuturuan daw po ang mga bata ng masamang modo mga kaguro, masamang pag-uugali. Sa katagal-tagal ko po na nagtuturo, nitong bago, kaka-retire ko lang po, kahit anong isip ko po, ni hindi ko, mula po nung elementary ako, yung mga guro ko, ni hindi ko maalala kung naranasan mga kaguro na tinuturuan nung nag-aaral pa lang ako na tinuturuan kami ng masamang modo mga kaguro. Kahit sinong teacher na naranasan ko, wala akong tinuturuan kami ng masamang modo o masamang pag-uugali mga kaguro. Kami po ay pangalawang magulang mga kaguro sa paaralan. Bilang isang guro, mga kasama ko bilang isang guro ay sa 10 months na kasama mo po yung bata sa paaralan for 6 hours mga kaguro. Kahit ano man po ang ugali ng bata, iba-ibang ugali ng bata, kahit po nagagalit ka, naiinis ka dahil minsan sa kakulitan ng mga bata, sa dami-dami mong tinuturuan, ay napapamahal mo mga kaguro. Napamahal mo po yung mga bata dahil kasama-kasama mo po sa isang linggo ng 5 araw mga kaguro na 6 na oras. So, kahit po sila ay ganun, mga makukulit, pero nagbibigay din po sila ng saya sa amin mga kaguro bilang pangalawang magulang. Napamahal sila sa amin mga kaguro at masakit sa amin mga kaguro na sasabihin na tinuturuan namin ng masamang modo. Bilang isang pangalawang magulang mga kaguro, kami po ay nagbabantay sa napakaraming bata mga kaguro. Ang pinakaunting sa akin lang po, sa aking tinuturuan sa aming paaralan mga kaguro, ang pinakaunting mga bata ay 20 po na mga bata, pero nung mga nakaraang mga taon, maabot ng 60 na mga bata, 50 or more than pa po. Kung iisipin lang po, napakahirap na dalhin ang ganung kadaming mga bata mga kaguro. Tayo, kahit nga tayo mga magulang, mga anak natin ay halimbawa 12 or 1, 2, 3, mahirap na po sa atin bilang isang magulang mga kaguro, at bilang pangalawang magulang ay napakahirap po magdala ng mapakaraing bata at iba-ibang ugali mga kaguro. Pero ganun pa man ay ginagampanan namin ang aming tungkulin mga kaguro bilang pangalawang magulang at bilang guro. Tinuturuan namin mga kaguro ng tamang asal mga kaguro. Tinuturuan namin kapag may maling ginagawa ang bata sa loob ng klase. Halimbawa po, pag nang-aaway sa kapwa nila estudyante, tinuturuan namin na hindi po mang-away, tinuturuan namin sa tamang pag-uugali mga kaguro. Kinukurik namin lagi mga kaguro. At hindi po namin tinuturuan ang bata na magkaroon ng or magiging masamang modo. Magkaroon sila ng masamang modo o masamang pag-ugali mga kaguro. Sa totoo lang po, napakahirap ang isang guro. Ikaw ay gumagabay, nagbabantay, nagiging yaya, nagiging magulang, nagiging ate. Lahat na lang po ay ginagawa po para po sa mga estudyante. Hindi lamang po ang lesson na tinuturo namin, kundi lahat na lang po bilang pangalawang magulang ay tinuturuan namin mga kaguro. Hindi lamang ang lesson kundi yung maging mabuting
mga bata, mga kaguro na lumaki sila maging mabuting mga bata, magiging magalang mga kaguro. So, napakasakit po mga kaguro na ganun. Sinasabi na kaming ibang mga guro ay nagtuturo ng masamang modo sa mga bata. Ako po'y nang narinig ko po para akong nanginginig na naiiyak mga kaguro, pero sana po ma-realize niya po na nagiging hindi niya na-control, hindi niya naisip kung may masasaktan sa kanyang sinasabi. Sana po maisip po, ma-realize po niya mga kaguro na nasasaktan na po niya ang mga guro. So ayan lang po bilang isang guro, yan lang po yung masasabi ko. Nakakalungkot, lahat po ay maraming nag-comment, nababasa ko. Kahit hindi, nag-retire na po ako noong July, nasasaktan pa rin po ako dahil ako po ay isang guro mga kaguro. So, shout out sa lahat ng mga guro dyan. Kahit ano pa man, pakita ninyo o papakita natin na tayo ay gumagawa sa tamang gawain sa ating obligasyon bilang isang guro, bilang pangalawang magulang. Shout out sa inyo at mag-ingat po kayo lagi. So andito po, kumukulo na po yung ating kanina pa. So, medyo malambot na po siguro. Lagyan na po natin siya dagdagan natin siya ng kaunting sabaw mga kaguro. At kapag kumulo na, ilagay na natin ang ating gulay. Dagdagan lang natin ito ng mga kaguro, ng sabaw. Ayan, nadagdagan na po natin siya ng sabaw. Lalagyan na po natin, patayin muna natin yung gripo. Lagyan na natin siya ng asin mga kaguro, ng timpla. Bago natin ilagay yung gulay. Sa mga ganitong 3 kutsara lang muna mga kaguro kasi baka maalat naman. Ayan. And then, lagyan natin siya ng pork cube. Ayan po, pork cube. Ilan na lang po yung ating pork cube? Isang po pala mga kaguro, tamang-tama. Isang piraso na lang yung pork cube natin. So, ayan. Tapos, meron tayo ditong magic sarap. Lagay natin muna yung magic sarap. Ubos na natin kasi konti lang po. Bawas na po kasi yun eh. Tapos, lagay natin yung ating pork cube. Saglit lang po. Bubuksan ko lang po ito kasi hindi ko mabuksan dahil 2 kamay po yung gamit ko. Hawak yung cellphone at hawak din po itong Kaya, balik po ako mga kaguro. Bubuksan ko lang po itong pork cube. Ayan, nabuksan ko na po. Ayan, lagay na natin yung ating pork cube. Kunin lang natin yung ating sandok. Haluin natin. Yan. Tapos, lagay na rin natin yung kalabasa dahil matagal po ito. Mas matigas po kasi ito kaya unahin natin sa paglagay. Kukunin mo muna natin at i-transfer natin dito mga kaguro yung kalabasa.
Yung kapitbahay namin mga kaguro, medyo nagkasiyahan. Nag-chill-chill at saka nag-video okay. Sarap namin. So, ito na po yung ating kalabasa. Lalagay na po natin dito. Yan. At ihalo lang po natin mga kaguro. Yan. Hayaan lang po natin kumulo yan. At pagkalambot ng kalabasa, ilagay na po natin ang iba pang gulay. Tingnan na natin mga kaguro. Wala tayong tinakpan ko po kasi. Hanap mo na tayo ng basahan. Puro basa po itong basahan natin. Ito po. Mainit po kasi takip. Ayan na. Umuusok-usok mga kaguro. Haluin natin. So, siguro medyo malambot na po itong ating kalabasa. Lagay na natin ang iba pang gulay. Mga kaguro. Ito po. Lagay muna natin yung talong at saka okra. Sabay natin. Lagay muna natin dito. Bukod po muna natin mga kaguro. Ay, may naiwan pang dalawang mga kaguro. Pwede pa kaya to? Baka, sige, lagay na natin. Sayang. Kalambot naman siguro po yun mga kaguro pagkaluto nito lahat. Hindi ko nakita, hindi ko napansin, natakpan sa lugbati. Yung dalawang hiwa na kalabasa. Nilipat ko lang po mga kaguro para sabay buhos na dito sa mangkok. Ayan na. So, lagay na natin yung ating okra at saka talong. Chuk, 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 chuk. Ayan. Sus, mga gulay. Maganda sa katawan. Nagpapasigla. At nagpapalusog mga kaguro. Tumutulong sa atin para makaiwas sa mga sakit. Ayan po. So, nailagay na natin. Takpan lang natin ulit. At pagka medyo lumambot na po, lagay na natin yung panghuli nating yung alugbati. So, takpan po muna natin mga kaguro. Balik po ako ulit. Yung talong po, kaya bilog-bilog po yan. Hiniwa ko ng ay, nalaglag yung ating mga kaguro, yung ating takip. Lagay lang natin dito kasi baka oops, sorry po. Nalaglag na pati yung sandok doon na nakalagay. Sorry po. Ayan na po yung ating lagay na po natin ang itong ating alugbati mga kaguro. Uy, meron pang pala, tingnan mo. May isang hiwa na okra at saka hindi na natin lagay mga kaguro, hindi na yun maluto. Ito, hindi na natin sinama. Dapat ba natin sabihin sa biyunin na tiyain ko? Ano pa ang sasabihin mo sa kanila? Marami pa ako. Pamangkin pa nila si Shelby. Yan, pakuluin lang natin yan saglit mga kaguro at ready na. Takpan lang natin ulit. At balik tayo after 2 minutes mga kaguro. Tamang-tama, luto na yung alugbati.
Check natin mga kaguro ulit. At luto na ito. Yan. Tikman natin ulit mga kaguro kasi kanina tinikman ko ang sarap. Kuha tayo ng kutsara. Sabaw lang po yung tikman natin. Ang sarap. Yun na, okay na mga kaguro. Yan na ang ating butter munggo with sari-saring gulay mga kaguro. Ayan na. Thank you for watching mga kaguro and bye-bye. God bless you all at salamat po sa panunood sa oras. Thank you so much mga kaguro.